Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Attorney Guevara, sinampal ng katotohanan itong si Congresswoman Castro at pati na rin itong si Congressman Benny Abante. NPA supporters ang dalawang reso na ito at sinabi umano ng attorney na siya dapat ang ikulong at sinabi pa umano nitong si Attorney Guevara na dapat ikulong, dapat kayo ang may kulong, Your Honor. Dito nga natin makikita mga kaibigan na nakatikim na talaga itong dalawang kongreso na ito ng totoong abogado. Dahil nga mga kaibigan, kung kikilatasin or kikilalanin natin ang dalawang kongreso na ito, itong si Franz Castro ay tinatawag nating or membro ng ACT Party List, kung saan itong ACT Party List na to ay sinusuportahan ng mga kalaban ng gobyerno, particular na nga ang NPA. Ito namang si Congressman Benny Abante ay marami ng kinakasangkutang issue patungkol sa kanyang pangalan, kung saan meron na ring lumabas na iskandalo at ito na rin ang sinabi ni Attorney Guevara sa kanya na dapat huwag siyang maging magmalinis dahil maraming siyang mga kababalaghan at kabalbalan na ginagawa sa ating bansa. Dahil nga rito mga kaibigan ay hindi maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi ng NPA, nakakaiyak daw sa dalawa pa lang namatay. Yung pinahamak kaya niya na mga nagbalik loob at yung mga nagkamatay sa engkwentro sa mga sundalo na pinahamak nitong NPA. Anong klaseng mambabatas mayroon tayo ngayon at halusgado sa pang-interpolate kahit di sila abogado, pasikatang manghiya na di man ginagawa ng mga hukom at sa batas na nakatuon. Bakit nagtanong itong convicted? Bakit wala siya sa kulungan? Ganito na ba ang batas natin ngayon? Ang mga convicted ang mga magtanong sa hearing. Hindi ko maintindihan, nakakabwisit talaga. Dapat ang iniimbestigan dyan si Castro at ang DOJ Secretary sa ngayon na si Bonjing Rimulya dahil ang daming nawawalang mga kabataan at imbestigahan nyo rin sila. Abante kung saan nila kinuha yung mga pinambili nila na mga expensive na mga relo. Attorney Guevara, salamat naman nandyan kayo kasi sobra na ang House of Crocs. Kuno, maraming nagsasabi hindi ako House of Crocs kasi sumobra na ang mga congressman. Nayaan paraang may mga kaso sa mga resources person nila. Parang DOJ Supreme Court sila. Iwan ko kung ganyan ba House Congress. Please, hintayin niyo ang mga congressman na hayaang ipagpatuloy muna noon ombudsman yun paliwanag nila at huwag harangin upang ituloy at lalong hindi tama na instead na magpaliwanag yung ombudsman, ipuputulin nila at pilit na sila yun magpapatuloy na wari ba. Napapansin nun marami iyon, tinatawag na grandstanding yun dati ng ilang kongreso sa panahon nung pag-iimbestiga. Well, para nga sa kabuang impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Balikan ko lang po si former DOJ Secretary Guevara, Mr. Chair, kasi sa panahon niya ito, so tama po ba, buong panahon ni Duterte, kayo po yung secretary? Hindi po. Nung umpisa po ako ay ang Senior Deputy Executive Secretary at ako po ay nag-assume sa Department of Justice bandang April of 2018 po hanggang sa matapos ang termino ng Presidente Duterte. Yes. Kayo po yung, Mr. Chair, yung nagpasa ng appeal doon sa ICC na yung meron pong data tayo na 52 na being investigated by the... Yes, that is correct, Your Honor. Okay. So out of 6,522, 65 out of 6252 as reported, no?
So 52 lang po yung sinasabi ninyo na naimbestigahan. So how about 6,200? So Thank- tingin niyo Mhm. at during those time, Mr. Chair, nag-iimbestiga rin ang DOJ dito sa killings. Tama po ba? Tama po yan. So during the time, 2018 hanggang 2022, na iniimbestigahan ninyo, bakit po 52 lang yung naimbestigahan ng DOJ po? Kasi 'di ba kayo talaga yung dapat na huling pupuntahan ng ating mga kababayan kung may nararamdaman silang injustice, 'di ba? Hmm. DOJ yung pupuntahan. Pero bakit po 6,200 natira? Bakit hindi nyo naimbestigahan? Let me explain that po. Nung umpisa pa lang po na ako ay mag-assume ng pagiging Secretary of Justice, ay nariyan na po ang problema tungkol sa mga namamatay sa drug operations. At bilang Justice Secretary po ay paulit-ulit ko pong ine-encourage ang mga kamag-anak na mga namatay sa drug war na kung sila po ay natatakot na lumapit sa pulisya dahil ang iniisip nila ay paano kami lalapit sa pulis kung ang aming pinagsususpetsahan na involved sa pagkamatay ay pulis mismo. Kaya po lagi ko namang pinapaalala sa kanila na pwede naman kayong dumiretso halimbawa sa Department of Justice, sa mga prosecutors, mag-file kayo ng complaint directly o sa ganun nga po, no, na po pwede po silang lumapit at tutulungan po sila halimbawa ng Witness Protection Program, ng Public Attorney's Office, etc. etc. Pero ang nangyari po ay talagang wala pong maraming lumalapit sa NBI or sa DOJ directly at lalo na po sa police dahil nga po doon sa pangamba na baka sila ay maaring mabalikan or something like that. So, kaya po ang DOJ ay on its own initiative ay nag-conduct ng kanilang review ng drug war kasi marami na nga po yung mga reklamo, dumarami po yung numero ng mga namamatay sa drug operations kaya po kami mismo ay nag-initiate na mag-conduct ng sarili naming review ng drug war. It was originally intended to be interagency in character. Pero ang masama po nito, Mr. Chair and the committee members, inabutan po tayo ng pandemic. Ito pong aming plano na mag-conduct ng comprehensive review ng mga drug operations na may mga namatay ay nagsimula po noong 2020 na siya naman pong naging kasagsagan din ng pandemic. Kaya po yung aming pinaplano na nationwide na pag-conduct ng review ay severely hampered because of mobility restrictions. Kaya po ang ginawa namin, nagbatay na lamang po kami sa mga records ng National Prosecution Service. At Your Honor, ang isa po naming mahalagang ginawa ay ang lumapit sa PNP Internal Affairs Office. At mabuti po at nagkataon na ang kanilang chief of police at that time, PNP chief or director general, ay pumayag. Si General Guillermo Eliazar ay pumayag na ibigay sa DOJ ng PNP Internal Affairs Service ang kanilang mga records ng investigasyon. Ang paliwanag po sa amin ng IAS, pag may napatay sa operasyon ay may nag-discharge ng firearm, automatic motu proprio na nagko-conduct sila ng investigation. So hiningi po namin yung records noong mahigit 6,000 na insidente na may namatay base sa data ng Real Numbers PH project po yan na pinangunahan ng PCOO. So meron po kayo niyang report, Yes, Secretary. Meron yes po. kayong, can you provide this committee? Ang nangyari po, pagpapatuloy ko lamang po, doon po sa 6,000 plus na according to the IAS ay kanilang motu proprio na tiningnan.
Ang ibinigay po nila sa amin ay records ng around 52 or 56 cases na ang IAS mismo po ay nakakita ng lapses at tingin nila ay maaring maging basihan ng DOJ to further conduct an investigation into a possible criminal liability. So, kasi po yung IAS essentially ay administratibo ang kanilang tinitingnan, kundi po ako nagkakamali. So, ang dating po sa amin, kung ang 52 lamang o 56 ang ibinigay sa amin na meron silang nakitang lapses, conversely, parang ang conclusion doon sa mahigit na natirang mahigit na 6,000 kaso ay ang conclusion ng IAS ay walang lapses na nangyari. Conversely, ganun po ang aming interpretation dahil 52 or 56 lang ang isinabmit sa amin. Kaya po ang ginawa ng DOJ dyan. Yes po. Well, Ibig sabihin, ang napatayan ng inyong investigasyon, yung IAF, hindi kayo. oo, yun ang tanong ko po. Hindi, Kayo po ang dapat na nag-imbestiga. Kasi hindi nga natin mapapagkatiwalaan ng PNP dahil majority nga ng mga cases involve ang PNP. So paano natin masasabi? Nag-conclude na kayo agad na ito lang, 52. So more than 6,000 itong natitira. So ang gusto kong sabihin, Mr. Chair, apart from the investigation ng PNP, dapat nag-imbestiga din kayo, DOJ, on your own. Hindi kayo nagtiwala Yes, doon sa ano. At Opo. huwag na rin natin sisihin yung pandemic, di ba? Kasi you should exercise the full, yung buong power ninyo as DOJ. Di ba? Yun More nga than po. 6,000 nakakabahala ito. Your Honor, Nasasabihin exactly. na lang natin, magkontento na lang ba tayo na walang nangyaring irregularity. May namatay nga Mr. Chair. At yun nga, sila nga, mga NGO, nagtiyaga sila na itala yung mga incidents ng mga nung mga patayan or mga killings. More than 50% dyan involved ang PNP. So hindi po tayo nagtiwala dapat. I mean, ibig sabihin, pwede natin magamit yung data, pero on our own as DOJ, dapat we use our office na nag-imbestiga rin po tayo. Kasi nakikita ko, Mr. Chair, sinasuggest kanina ni former Secretary Medardo Guevara na suggestion, good nga yun, magkaroon ng independent na parang agraba commission na magkaroon ng independent. Kasi nagkaroon na kayo ng pagkakataon ngayon noon di ba? So bakit parang passing the buck ba? Ibig sabihin, papasa natin yung responsibilidad wherein kayo yung responsible noon. Kaya parang naisip ko, Mr. Chair, part din kayo ng cover-up. Hindi po totoo yun, Well, Your nakikita Honor. ko yun kasi hindi kayo nag-imbestiga in full. Hindi rin po nyo totoo talagang, yun, Your Honor. Mr. Chair. Kasi kung talaga nag-imbestiga kayo in full, 52 lang yung sinabi ninyo na naimbestigahan. Nagbe-base pa kayo doon sa PNP na isa sa mga culprit dito sa mga EJK. Hindi po Kaya totoo dapat yun. kayo Your po, yung 6,000, di ba kayo nabahala sa isip ninyo na 6,000 na mga kababayan ang namatay na hindi man lang kayo talagang nag-take ng pinaka-best effort para maimbestigahan ito, Mr. Chair, 6,000. No? Isa o dalawang patay lang dyan, nakakaiyak. Isa nga lang na nagsalita dito, nakakaiyak na yung nangyari. Kaya po tingin ko po, may cover up. No? Ito na nga lang, yung EO2, parang sinimento na lang nga yan parang sinil na yan na nandiyan sa EO para hindi talaga makapag-imbestiga. No? Kasi yung mga information na kailangan ay wala, no? Dahil dito sa EO2 na nilagay, na kayo rin po ang in charge doon sa pagpa-finalize yung EO2 na yan, Mr. Chair. So, kaya wag niyo sabihin na hindi mo alam na hindi nyo alam na nilagay yung exception na yan na walang legal basis. Pero tingin ko po, as DOJ Secretary nung that time, kayo po yung most responsible dito sa dito sa EO2, yung pag-iimbestiga, kahit nga po hindi drug killings, Mr. Chair kahit na sinasabi natin yung mga political killings na yan, daming mga aktivista mga namatay pero wala ring
nangyari, no, Mr. Chair. So, yun po, Mr. Chair. Sorry na lang po, kung yun yung paniniwala ko, Mr. Chair. Kung di kayo naniniwalang hindi kayo nagpabaya, well, sorry na lang po, di ganon yung aking impression po, Mr. Chair. May I be able Yes, to yes, go respond, ahead. Your Honor? First of all, Your Honor, I have to categorically deny for the record that the DOJ, more particularly myself, was involved in a cover-up. I vehemently deny that, Your Honor, for the record. But let me just explain na yun pong investigation na ginawa ng DOJ ay hindi lamang po nag-rely sa information na nanggagaling sa PNP. Dahil kami po mismo sa DOJ ay gumawa ng aming sariling investigation na ang ginagamit namin ay ang mga records ng... NBI, ginamit nyo ba? Yes po, definitely. Yes. Ang DOJ naman po kasi ay hindi nag-i-investigate as an institution. Well, It's the National Secretary Guevara, Bureau of Investigation under with the DOJ. With due respect, no, I beg to disagree with you. Nung sinabi mo na nahamper kayo nung pandemic. 3 taon yan, no? Samantalang dito sa Kongreso, hindi kami nahamper dito during the pandemic. Meron kaming Zoom dito. Talagang ang aming leadership ay talagang pinapaalala po sa amin, no? If Congress hindi po nahamper sa pandemic, paano kayo mahamper? Meron kayong NBI, meron kayong prosecutors. Apo. Hindi naman po kami na-hamper in the sense na wala kaming nagawa. Na-hamper lamang po kami in the sense na hindi namin na-cover yung lahat ng yung buong bansa. Dahil Secretary nga po Guevara, 52. I mean, out of 6,252, 52 lang po ang naimbestigan ninyo. Oo. Your Honor, yung 52 po ay yung sa side na galing sa PNP. Saan Yun po yung side po ninyo? turnover. Yun pong sa amin, meron po kaming mahigit 900 cases na natingnan. At ang inuna Lamang yung po sinabi yan. ng DOJ, Kanina pa ho namin hinahanap yung record. Opo. This is the only time na sasabi niyo meron kayong 900 na iniimbestigahan. Yun po yung nasa opisina ng mga prosecutors sa various regions in the country. How Pero about ang the inuna NBI? po namin, How Your about the Honor, NBI? May NBI tayo rito. How about the NBI? Your Honor, dito po sa side po namin sa Maynila, Homicide Division po, may 36 cases ng inaimbestigahan kami. That is only Manila. Only the Homicide Division. Only homicide in Manila. Yes, sir. We will be asking the COMSEC to invite the director of the NBI to come in the next hearing. Bali po, 36 yung police operations against illegal drugs na imbestigahan namin and 15 na operations pero hindi po involve ang drugs. 32 po. 36, 36. Your Honor. So, Yes. ibig sabihin, mula nung 2018 hanggang 2022, 36 lang. Sir, 36 po yung naimbestigahan namin from 2016. Homicide. Yeah, I understand. Homicide lang naman. Yung mga napatay. Yes, yes, Your Honor. And plus 15 po na police operation pa rin pero hindi po sa involved sa drug operations. Bali, 52 po. What would the former Secretary Guevara say about this, former Secretary Guevara? yun pong mabalik lamang po ako doon sa 52 cases ano po. Yun po ay tiningnan namin sa Department of Justice at tiningnan po namin kung alin yung karapat-dapat na i-refer for case build-up sa National Bureau of Investigation. Ngayon po, base po doon sa aming report, pero ito po ay October of 2023 lamang ano po. Ito po ay nahingi ko lamang sa DOJ dahil sole gen na po ako at that time. Doon po sa 56 ng laban or 52 or 56 ng laban cases na inirefer namin po yan sa NBI, 25 were closed for lack of interest on the part of the complainants or requesting party for fear of life or security.
At that time, 19 cases were still pending investigation. So 12 cases were actually filed before various courts and prosecutors' offices. Kasama na po dyan yung kina Arnaiz, kina De Guzman, marami pa pong iba, mga si Vedaño, Garbo, and so forth and so on. Pati po yung kay La Fuente na isang Spanish national. So yun po yung as of October of 2023 ay yun po yung status doon sa mga ni-refer ng PNP Internal Affairs Service na pinrocess po ng National Bureau of Investigation. Yun pong galing naman sa DOJ proper, sa National Prosecution Service. 250 nanlaban cases po ay ang na-refer doon sa Bulacan District Office ng NBI dahil po ang karamihan sa mga insidente ng may namatay sa drug operations ay na-observe po namin na nangyayari sa Region 3, more particularly in Bulacan, especially in the city of San Jose del Monte, and as well as Angeles City in Pampanga. At yan po ay na-observe din namin sa Region 4A, including Cavite, and partly or quite a number also sa National Capital Region. So yun po yung mga data na DOJ mismo po through the National Bureau of Investigation ang nag-conduct ng investigation. Kung ano po yung nangyari dyan sa mga kaso na yan, ay sa ngayon po ay hindi ko na masabi kung anong status dahil wala na po ako sa Department of Justice. But just to show lamang po na hindi lamang kami nag-rely sa inputs na galing sa PNP dahil yung sariling mga kaso po na matatagpuan sa mga opisina ng Prosecution Service ay ginamit naming basihan for further investigation. I do realize that we cannot complete the investigation just in one hearing. No? Okay. So we will be continuing this hearing even in the time na naka-recess po kami sapagkat nais nating malaman lahat ang information tungkol dito. So once again, we will be inviting you all and some others that need to be invited in the next hearing. Ko abangan niyo lang po yung Mr. Chair, hearing na ito. Yes, Congressman Ako. may I made my request to the PNP that they include in the report the units which operated and so far as the 6,000 plus incidents are concerned. And second, there were 3 chiefs of the Philippine National Police during the time of former President Duterte, right? Would that be correct? Albayalde, Gamboa, Ascolan, Eleazar, PNP Chief Carlos. There are 6, Mr. Chair. 6. From 2016 to 2022. Every year lang pala kayo, General Abayade, every year? Every year? I was only the chief from 2018 to 2019, sir. And then followed Oh, no, by 7, Mr. Chair. General Gamboa, Apologies. then the late General Cascolan, and then Sinas, Eleazar. Eleazar, Carlos. Danao was OIC, sir. Danao was OIC. Yes. 7, Mr. Chair. 7. 7, Sir Chair. May I know if there were also 7 chiefs of the CIDG during that time? General Francisco, you're now the head of the CIDG, right? Nandun yung mga litrato na maging chief ng CIDG dun sa hallway. Yes, Your Honor. I will update this honorable committee of the numbers of the CIDG director during that time. Mr. Chair, may I move that we invite the former chiefs of the CIDG during those times?
All right, I don't think there is any objection, so the motion is approved. We will be inviting the current Philippine National Police Director General, no, so that the top brass will also be involved in this invitation, no? And of course, just like the motion made by Congressman Ako, we're going to invite the former, andai pala, no? The former, then makikita-kita kayo dito. The former chief of the Philippine, except Senator Bato de la Rosa, on the basis of our parliamentary courtesy, no? Although we shall be informing him if he would like to come. Well, he could be able to come maybe with us, no? Of course, the late Coscolan, di ba? So, So Mr. Chair, we'll do that. can I now proceed to my Yes. interpellation? Before we adjourn, for the last time, I would like to recognize Congresswoman Garin. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, just to recap, several numbers has been given. May I inquire from the PNP and the CIDG as to the inventory of cases filed both against uniformed personnel and private responders. So can we have that submitted? Yes, okay. Para ma-vet natin lahat ng numbers. Mr. Chair, may I be clarified in the last private respondents case filed against private respondents? Mr. Chair, may I be clarified on that? Earlier, I believe during the interpellation and the statements, I'm not sure if it's from Attorney Conti, there were mention about yung mga biktima ay nakakasuhan. One concrete example that was given was the driver of Councilor Kadungog. Yes, and I also heard, as mentioned by the other resource person, na yung isa nag-drive lang, yung mga kasama that would end up having cases para yung biktima ay kinasuhan tuloy. Instead of the alleged PNP assailant, nakakasuhan yung isa sa mga biktima o yung mga kasama. So that's why I wanted to have an inventory because the complainant, I believe, Attorney Conti, ang complainant is the PNP. Tama ba? Yes, Your Honor. So of the two crimes, the one quote unquote the suspect would be the private person, yung suspect ng drugs, yung unang krimen, at yung pangalawang krimen na yung pagpatay na nangyari dahil di umano may buy bust, ay police po ang suspect dito. Ang nangyayari, ang fina-file ng police, yung unang krimen, patay na yung suspect, sinasampahan pa ng krimen ng illegal possession or buy bust. Kalimitan po dito ay nadidismiss naman dahil patay na po yung may kagagawa. Yes, but we just want to have an inventory of